Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Solan hiling kay PBBM, bawiin ang EO2-A5 ni ex-President Joseph Estrada. Iminumungkahi ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na tuluyan ng tanggalin ang Executive Order No. 285 ni dating Pangulong Joseph Estrada. Ang kautusan ay kaugnay na rin sa pagbibigay ng pahintulot sa Bureau of Immigration, na tanggapin o gawing student visa ang tourist visa. Nangangamba ang mambabatas na sa kasalukuyang panahon, ang kapangyarihang ito ng BI ay maaring maabuso, at maaring magamit ng mga tiwaling kawani bilang pagkakakitaan. Ayon na rin sa ulat ng Immigration, may 16,200 student visas ang iginawad ng tanggapan sa mga Chinese national na ayon kay Barbers, ay hindi katanggap-tanggap lalo na sa kasalukuyang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Iginiit pa ni Barbers, ang Department of Foreign Affairs lamang ang dapat at tanging ahensya ng pamahalaan, ang dapat na magbigay ng visa sa mga dayuhan. Paliwanag pa ng mambabatas ang DFA, ang may kakayahan na matukoy kung sino ang mga karapat-dapat na bigyan ng visa. Sa ilalim ng EO285, nilikha ang Interagency Committee on Foreign Students na pinamumunuan ng Commission on Higher Education, kasama ang DFA, National Bureau of Investigation, National Intelligence Coordination Agency at Department of Education, bilang mga miyembro. Samantala, singil sa kuryente ng Meralco, posibleng tumaas na para sa buwan ng Mayo. Inanunsyo ng Meralco na magkakaroon sila ng taas singil sa kuryente ngayong buwan, na may dagdag na 46 centavos kada kilowatt-hour. Narito naman ang mga sumusunod na consumption at power rate hike. 92 pesos para sa 200 kilowatt-hour. 139 pesos para sa 300 kilowatt-hour. 185 pesos para sa 400 kilowatt-hour. At 231 pesos para sa 500 kilowatt-hour. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, at i-like ang aming Facebook page.